Natatawang naglakad na lamang ako papalapit sa espasyong namamagitan kina Maris at Matt at doon umupo. Kuya, huwag mo na po kasing tuksuhin itong baby ko. Alam mo naman pong love na si princess namin. Diba baby? I giggled after and hugged my son. Pero laking gulat ko nang pasimpleng iniwas ng anak kong kanyang ulo palayo sa akin. Wala sa sariling napabitaw na lamang ako rito. Maya-maya ay naramdaman kong hintuturo ni Maris na palihim akong kinukulbit. Pasimple ko itong binalingan ng tingin. Nakita kong itinuturo nito si Matt gamit ang kanyang panguso bago ako binulungan. Nagtatampo pa rin yan sa'yo. Mabilis din kaagad nitong ibinalik ang mga mata sa harap nang napansin nito ang pagkilos ng anak ko. Nagpakawala ako ng malalim na hininga sa narinig. Oo, alam ko nagtatampo pa rin ang anak ko at hindi ko alam kung paano siya suyuin. Naninibago lang ako dahil noon ay kapag nagtatampo siya sa akin, niyayakapin ko lang siya. Hahalikan at kakausapin. Tapos bibigay na kaagad siya at balik na ulit kami sa dati. Ngunit ngayon ay biglang nagbago. Aminado naman ako na hindi tama ang ginawa ko kagabing paggalaw sa anak ko. I cleared my throat. Baby, do you want us to go to the mall and stroll? Magpe-play tayo sa arcades doon, saka bibili tayo ng maraming foods na gusto niya ni Princess. Gusto mo ba yon? I forced to sound cheerful in front of my son. Nahigit ko ang aking sariling hininga nang pasimpleng tumingin sa akin ng anak ko at kalaunay pinakitaan ako ng maliit na ngiti. Sure, Mommy. Princess would love that. I felt relieved by just hearing that. But then he continued. Pero dito na lang po ako. Si Princess na lang po, Mommy. Literal na bumagsak ang magkabilang balikat ko sa narinig. Pakiramdam ko ay biglang nalaglag ang puso ko kasabay ng mga balikat ko. Look what have you done, Althea? Ano na lang ang gagawin mo ngayon? I was about to say something but suddenly, he quickly jumped out of the seat. Excuse me po, I am going to help Lola. I forgot she called me a while ago. And then he stormed out of the living room. Ate, nagtatampo pa rin yun sa'yo. Kanina nga maagang nagising at lumipat sa kwarto namin. Wika ni Maris nang makaalis na ang anak ko. What? Lumipat ang anak ko? Gusto kong pupukin ang sarili kong ulo dahil sa inis ko. Malamang, sinong anak ang hindi magtatampo sa ginawa ko? Ni minsan sa buhay nila hindi ko sila sinigawan ng ganoon. Pinagsasabihan ko lang sila at kinakausap. Masyado lang kasi akong nadala sa galit ko sa lalaking yon. Kaya nagawa ko ang bagay na yon. Hindi yun tinawag ng nanay mo. Sundan mo ang bata. Saad ni tatay. Bakit tay? Ano bang nangyari? Kanina ko pa nga napapansin ang pagkatahimik ni Matt. Kala ko bagong gising lang. Saad ni kuya. Kakausapin ko ang anak ko. Di bali nang hindi ako nito sasagutin o papansinin. Napabuntong hininga na lamang ako sa naisip. At maya-maya ay tumayo at nagtungo sa kusina. Anything else you need, Lola? Pagkarating ko sa kusina ay nadatnan ko ang anak kong maingat na inilalagay ang isang plato na may laman ng karneng lulutuin ni nanay. Naku apo, bumalik ka na lamang sa sala at samahan mong mga tita at lolo mo. Baka mapaano ka pa rito. Natatawang sagot ni nanay na ikinailing lamang ng anak ko. I want to help you po, Lola. My son politely replied. Akmang magsasalita pa si nanay nang naunahan ko na ito. Ang bait-bait ng baby ko ha. Nakita ko pang pagdaan ng gulat sa mukha ng anak ko nang makita akong nakatayo rito bago ito nag-iwas ng tingin at bumalik kay nanay. Lola, do you need something else? He politely asked nanay. Nakita kong ngumiti lang si nanay at marahang ginulong buhok ng anak ko. Salamat apo, pero wala na. Kaya ko na ito, samahan mo na lang si mami mo. Sagot naman ni nanay na nagpatahimik dito. Pumeke kaagad ako ng ubo kasabay ng paghakbang ko papalapit sa anak ko. Ang bait ng anak ko ah. At dahil dyan lalabas tayo mamaya. Gagala tayo sa mall anak. Gusto mo yon? I cheerfully said as I silently kneeled down to Matt's level. Katulad nga kanina hindi pa rin ako nito tinapunan ng tingin. Ang tahimik ng kusina at wala ning isang gustong magsalita sa amin ni nanay. Dahil tanging sagot lang ni Matt ang hinihintay namin. I took almost 20 seconds of waiting and I decided to talk again. While nanay continued what she was doing. Baby? I called my son and to my relief I saw him slowly lifted his face and finally looked at me.
Yes po. He smiled weakly. Ang sakit lang. Hindi ako sanay sa ganitong akto ng anak ko sa akin. Hindi ko kayang titigan ng mga mata nitong wala man lang kahit katiting na emosyon. Kahit pa nakangiti ang kanyang mga labi. Galit ka pa kay Mommy, anak? I asked. Matthew once glanced at me and later on shifted his gaze. Hindi po ako galit, Mommy. Bad po yun. My son answered. I sighed. Baby, I'm sorry. I'm sorry kung sinigawan ka ni Mommy kagabi. Please, baby. Kausapin mo na ako. He again looked at me and showed me his forced smile. Hindi po ako galit sa'yo, Mommy. Ako po ang bad kasi nagsagot-sagot po ako. I'm sorry, Mom. He instead apologized. No, wala kang kasalanan. It was Mommy's fault, baby. I was about to hold his cheek, but then he immediately took a step backward. That made me shocked. Oh, I still have things to do pa nga po pala. I will go and get Princess kasi magtututbrush pa po kami. Excuse me po. And by that, he left the kitchen. Sinundan ko lang ito ng tingin hanggang patakbo nang umalis ng kusina. Hanggang sa tuluyan na itong makalabas. Napabuntong hininga na lamang ako. Ano ba ang gagawin ko? Hindi ko na alam. Althea, maya-maya narinig ko ang boses ni nanay na ngayon abala sa pagluluto. Saglit kong tinitigan ang pintuan ng kusina bago tuluyang tumayo. Po, hindi ako nito sinagot at tinakpan ng kawali. Ipinatong nito ang sandok sa nakatakip na kawali pagkatapos ay umikot paharap sa akin. Nginusuan nitong lamesang nasa likuran ko lamang at doon nagtungo. Kalaunay umupo ito sa upuang nandun at tumingin sa akin. Kasabay ang pagpagpag ng katabing upuan. Hudyat ng pag-upo ko. Kaya nangihinang sinunod ko ito. Nagtatampo pa rin ang bata hanggang ngayon. Panimulang wika ni nanay pagkaupo ko. Alam ko po, Nay. Nagpakawala ako ng buntong hininga pagkatapos. Alam kong nabigla ko siya. Kausapin mo ulit. Bibigay at bibigay din yun. Suhestyon nito. Susubukan ko ho. Naninibago rin po kasi ako sa pinapakita ng anak ko. Hindi naman siya ganun eh. Kapag kinakausap ko siya at nilalambing, wala na. Tapos na ang pagtatampo niya. Pero ngayon, napatungo na lamang ako dahil pakiramdam ko'y maiiyak na ako. Masyado na yata akong naging emosyonal. Hindi niyo naman ako masisisi dahil itong unang beses ng malamig na pakikitungo sa akin ng anak ko. Pakiramdam ko'y tuluyan na lumayo ang loob niya sa akin. At baka mamaya ay bawiin sila ng lalaking yun sa akin. Hindi pwede. Ayaw ko. Naiintindihan kita. Hindi rin maiiwasang pagalitan ng bata. Pero kasi anak, bata pa si Matt. Ang bata-bata pa na tanging iniisip ay maliit na bagay. Katulad na lang kagabi. Hindi na ako nagsalita at hinintay siyang pagpatuloy. Pero sa tingin ko'y hindi na lang ang bahay na yun ang ninanais niya. Siguro'y isang kumpletong pamilyang hinahangad ng anak mo. Damn it. I know that. Kaya nga hindi ko maiwasang masigawan ang anak ko. Dahil sa katotohanan ng tuluyan ng napalapig ang loob nila sa bastardong yon. Kaya maski ang paglipat ng bahay ay hinihiling na ng mga anak ko. Nangihinang umiling ako. Hindi ko kaya yan, Nay. Alam ko, kaya mas maiging kausapin mo na muna si Matt at ipaliwanag sa kanya. Pero Nay, ang bata-bata pa po ng anak ko. Para pagsabihan ko ng ganitong mga bagay. Ayaw kong madamay siya, Nay. Ayaw ko. Wala akong sinabing sabihin mo sa kanya ang problema mo. Ang akin lang ay ipaliwanag mo sa kanya kung bakit hindi pwede. Natahimik ako sa sinabing yun ni Nanay. Hindi ko siya maintindihan kaya nagtaas ako ng paningin dito. Doon ko lang maintindihan nang makita ko itong puwersang nakangiti. Palagi naman eh. Ako na yata ang pinakamagaling na magsinungaling. At sa anak ko pa talaga. Diyos ko. Ilang segundo pa'y tumayo na ulit ito at nagtungo sa kalan upang tingnan ang kanyang niluto. Kaninang umaga lumipat yang si Matt sa kwarto ng mga tiyahin niya. Narinig kong saad ni Nanay. Habang abala ito sa paghalo ng nilulutong ulam, mas lalo lamang bumagsak ang mga balikat ko. Narinig ko na yun galing kay Maris. Ngunit tila pa'y mas lalo lang nadagdagan ang bigat ng puso ko nang ulitin yun ni Nanay. Inilabas niya sa amin kanina ang bigat ng loob niya.
Nagsumbong siya sa amin habang tulog pa kayo ni Feli. Pagpapatuloy nito. Ha? Nagsumbong? Ano raw po, Nay? Masyado ko ba talagang nasaktan ang anak ko? At ayaw niyang sabihin sa akin ang nararamdaman niya? Pinatay ni Nanay ang kalan at kumuha ng lagayan at doon inilagay ang ulam. Naglakad ito patungo sa direksyon ko at maingat na inilagay ang mainit pang ulam. Umupo ulit ito sa katabing upuan ko. Nagtatampo nga pa rin daw siya sa'yo. Sabi niya ay huwag daw namin itong sabihin sa'yo. Natatakot daw siya na baka galit ka pa rin sa kanya at baka mamaya isigawan mo ulit kapag may nagawa siyang mali. Kaya mas minabuting dumistansya muna siya. Saglit na tumigil si Nanay at malungkot na nagpakawala ng malalim na hininga. Althea, sobrang laki ng naging epekto ng ginawa mo sa bata. Pagpapatuloy ni Nanay. Gusto kong saktan ng sarili ko dahil sa nalaman. Napakasama kong ina. Ako pa mismo naging dahilan ng takot sa anak ko. Diyos ko. Pagkatapos niyan ay hindi na ako nakapagsalita pa dahil biglang pumasok si Kuya Mark sa kusina at tinanong kung anong ulam dahil amoy masarap daw at nakarating na sa sala ang amoy. Naghanda na lamang ako ng mga gagamitin sa pagkain at pagkatapos ay tinawag na rin sila sa sala. Katulad nga ng kanina, iniiwasan pa rin ako ni Matt at tanging si Feli lang ang masayang tumakbo at lumapit sa akin. Wala ni isang nagsubok ng magsalita. Mabuti na lamang at binasag din ni Kuyang katahimikan at nagkwento tungkol sa kanyang mga anak. Kaya nakisali na rin si Matthew sa usapan at sinabing gusto niyang pumunta kina Kuya upang makipaglaro sa kanilang mga pinsang si George at Marco. Pero sa tuwing sumasali naman ako sa usapan ay bigla na lang tumatahimik si Matt. Kaya mas pinili ko na lamang na manahimik. Natapos ang aming pagkain at nagboluntaryo na akong magligpit ng mga pinagkainan dahil kinakailangan pang umalis ni Nanay para buksan ang tindahan. Sumama na rin si Kuya kay Nanay. Samantalang si Raphael at Maris naman ay naghanda na para sa kanilang trabaho. Pagkatapos ko magligpit ay umalis kaagad ako sa kusina upang hanapin ang mga anak ko. Ngunit si Tatay lang ang naabutan ko sa sala. At sinabing nasa kwarto raw namin ang bata kaya kaagad akong nagtungo. Doon naabutan ko si Matt na abala sa paglapag ng kanilang mga damit ng kanyang kambal sa kama. Habang nakaupo naman si Feli at pinapanood ang kuya niyang ginagawa iyon. What is he doing? I should be the one doing that. 3 beses kong kinatok ang pinto upang nakawin ang atensyon ng anak ko. Hindi naman ako nabigo at napabaling ito sa direksyon ko. Mommy? Just like earlier, he showed me his forced smile. Tinuro rin niya ang direksyon ko upang siguro'y ipaalam kay Feli na nandito ako. Naglakad ako patungo sa kama at umupo sa tabi ng anak kong babae kaharap ang kambal niya na para bang hindi ako nakikita. Baby, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Maligo ka na lang muna at ako na dyan. Saad ko pero umiling lang ito. No, Mommy. I am actually done. My son answered. Hindi na lamang ako nagsalita at inobserbahan na lamang ang anak ko habang abala sa kanyang ginagawa hanggang sa tuluyan na itong natapos at kinuha na nito ang kanyang tuwalya. Gaya lang na nakagawian ko habang pinapaliguan ko sila. Baby, come here, just for a second. I have to tell you something. I called him and to my relief he obeyed. Ano po yun, Mommy? I held his both shoulders and gently massaged it. Why are you treating me like this, anak? Nagtatampo ka pa rin ba kay Mommy? Malambing kong tanong. No po, hindi po. He kept on denying it, where in fact it's really obvious. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Pero kasi may isa at tanging paraan kung paano ko ito suyuin. Iyon na yung pagpayag ko sa ninanais niya. Ang lumipat sa punyetang bahay na yun na alam kong hindi ko kaya. Napabuntong hininga na lamang ako at marahang ginulong kanyang buhok bago siya tuluyang binitiwan. Now take a bath. Mag-ingat ka sa sahig at baka madulas ka, okay? Saad ko na lang. Okay po, he plainly answered before entering the bathroom. Naiwan kaming dalawa ni Feli rito sa kwarto. Sobrang tahimik lang ng anak ko at abala sa hawak-hawak niyang stop toy na binili ko bago ako umuwi rito. Ay, baby, paano ko ba susuyuin ang kambal mo? Days had passed. Ganoon pa rin ang naging takbo ng araw ko. Mabuti na lang at hindi na nagpaparamdam ang lalaking yun sa amin. Pero minsan sa umagay naririnig ko ang pag-uusap nila ng anak kong si Matt sa labas ng kwarto at nakikipagkamustahan.
Ilang araw na rin ang lumipas at ganoon pa rin ang pakikitungo sa akin ng anak ko. Mas lalo pang lumala dahil minsan niya na lamang akong kinakausap. Kapag kinakausap ko naman siya ay tanging opo at hindi ang sinasagot niya, na mas lalo kong ikinalulungkot. Kaya kagabi wala akong tulog. Hindi talaga, dahil sa sobrang pag-iisip ng gagawin ko. Sobrang hirap itong desisyon na gagawin ko. Ngunit kung iyon lamang naman palang ikasasaya ng mga anak ko, ay pipilitin ko ang sarili ko. Tita Rapi, inubos mo po yung hotdog. Hindi mo po ako tinirahan. Nagbalik lang ako sa realidad nang marinig ko ang boses ng anak ko. Nakita kong napatigil sa pagnguya si Rafael at tumingin kay Matt. Oh, pang-unang piraso ko pa lang to eh. Nakaapat ka na kaya? Parang batang depensa ni Rafi sa sarili. Po, hindi po apat. 2 pa lang po. Ikaw po yung nakatatlo na. Laban naman ng anak ko. Magsasalita pa sana si Rafi nang biglang tumayo si nanay. Oh, siya, Rafi. Huwag mo nang lokohin ng bata. Ipapaalala ko sa'yo, 22 anyos ka na. Natawa silang lahat sa sinabi ni nanay. Maski ako ay natawa rin sa narinig. Kahit kailan talaga tong si Rafi, pumapatol pa rin talaga sa bata. Kaya maliban kay Kuya Mark ay isa rin ito sa palaging iniinis si Matt. Kaya si Maris lang talagang malapit sa kanya. Si Feli naman ay paborito ni na Rafi at Kuya dahil sa kabaliktaran daw ito ng ugali ni Matt. Mahinhin at palangiti. Kung sa bagay, madalang lang silang nginingitian ni Matt dahil palagi nilang tinutukso ang bata. Natapos kaming kumain at tumulong na ako kay nanay sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin. Hindi rin naman ako nagtagal doon sa kusina at umalis na ako. Naabutan ko si Felicity na nasa sala at nanonood ng TV kasama si nanay, pero wala roon si Matt. Tay, nasan po si Matt? Tanong ko kay tatay. Pumasok sa kwarto niyo eh. Kukunin niya raw yung laruan nilang dalawa nitong si Feli. Sagot naman ni tatay kaya umalis na ako roon upang magtungo sa kwarto namin. At katulad nga ng sabi ni tatay na abutan kong abala sa pagkuha ng laruan si Matt. Mukhang kabababa lamang nito sa higaan dahil inaayos pa nitong nagusot naming bedsheet. Matt, anak? Gusto kong sapukin ang sarili ko dahil mukhang nagulat ko ang anak ko. At napansin ko pa ang biglang pagkilos na magkabila nitong balikat. Mabilis itong umikot paharap sa akin kasabay ay pagyakap ng dala niyang mga laruan. Mommy? Malambing ko itong nginitian at isinara ang pintuang nasa likuran ko bago nagpunta sa direksyon nito. Lumuhod ako sa harap ng anak ko. Baby, may sasabihin si Mommy. I started. Diyos ko, am I really doing this? Wala na akong iba pang pwedeng gawin kundi ito lang. What is it po? Matt asked curiously. I let out a sigh at that question. Bahala na. Papayag na si Mommy. I just said. His forehead automatically seized in confusion. Po? He asked. Hindi ba gusto mag-live tayo sa bahay ng daddy nyo? Payag na ako, anak. Hindi yata kaya ng sikmura ko ang mga katagang lumalabas sa bibig ko. Napakiramdam ko masusuka na ako. Daddy? Bullshit. Doon lang nag-ibang mukha ng anak ko. Biglang nagningning ang mga mata nito at namilog naman ang kanyang mga labi na para bang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. OMG, really, Mommy? Now I cannot see anything in his eyes but happiness. He even covered his mouth as if he tried not to scream because of so much happiness he obviously felt. I smiled. Yes, baby. As long as you are happy. Hindi ko inasahan ang sunod nitong ginawa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Kaya ilang segundo pang nakalipas bago ako tuluyang napagtanto ang mga pangyayari. My son hugged me. So we are okay now? Hindi na siya galit sa akin? Why, Mommy? Kumalas ng pagkakayakap sa akin ng anak ko at nandun pa rin ang abot tenga nitong ngiti. I smiled and caressed his cheek. Because that is what makes my baby happy. Are you happy? I asked and he immediately nodded. Super happy! He answered. Are we good already, baby? Hindi ka na ba galit kay Mommy? I asked again. I am not mad at you, Mommy. I can't be mad at you, my son answered. But why are you avoiding me these past few days? I heard him sigh before answering me. Kasi po takot po ako, baka magalit po ulit kayo sa akin.
Kaya hindi na lang po ako nagsasalita. Damn you, Althea. Pati anak mo, dinamay mo sa kamalditahan mo.